Hello, magandang araw sa lahat po mga kapatid natin, mga Tagalog o maayong adlaw sa tanang mga Cebuano. Kininusab si Brother Rex Apa sa atong programa sa Lanog sa Gugma sa Diyos. Pansamantalang tayo po ay nagpapahinga mga kapatid, mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa President Rojas, province ng North Cotabato pa rin. Malapit lang sa Kidapawan, mga kapatid, mga kaibigan. So shout out sa lahat ng mga subscriber, mga followers natin sa ating munting channel, YouTube channel, Rex Apa Lanog sa Gugma sa Diyos. Sana po ay nasa magandang kalagayan kayo while viewing this video. For today's video mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay patuloy nating pag-uusapan yung about sa apostolic succession. Yung unang video natin, parang hindi natin natapos yun dahil sa sitwasyon ng ating cellphone. Mga kapatid, shout out sa inyong lahat. Yung nakakita nitong ating video, nakarinig at may gininto ang puso, ang ilangan tayo ng mga sponsor pa upang yung mga gamit natin ay ma-provide talaga natin. Wala pa tayong laptop. Maraming nag-request sa akin sa ating singing ministry, gawa ng mga -1, mga MP3. Pero tulad ng sinabi ko, may kapital pero wala namang pinansyal. Shout out po si Roy Rosero dyan po sa USA. Maraming salamat po talaga si Roy sa mabiyayang natanggap namin galing sa inyo, at kay Ma'am Pat at sa buong pamilya. Regards po sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa USA, mga Seventh Adventist. Shout out sa lahat na kahit hindi mga Adventist, nag-follow nitong ating munting channel, Rex Apa Lanog sa Gugma sa Diyos. Maraming salamat po talaga sa inyo, yung mga sumusuporta sa ating YouTube channel, Rex Apa Lanog sa Diyos, Lanog sa Gugma sa Diyos. Tagalogin natin, tinig ng pag-ibig ng Diyos. Unique na tayo ngayon mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay mag-uusap ngayon mga kapatid, mga kaibigan. Tatalakayin natin yung isang paksa na sabi ng mga RCC na talagang inangkin nila na sila raw ay may apostolic succession. Hindi naman natin sila masisisi kung mag-isip sila mga kapatid, mga kaibigan, kung iisipin nila na sila ay may apostolic succession. Pero tingnan natin mga kapatid kung papasa kaya sila dyan sa Bible. Tulad ng sabi ko doon sa nagdaan nating video, doon sa nakasulat sa Mateo, ang kabanata ay 16 at ang talata ay 23. Kung babasahin talaga ninyo, si Pedro, na sinabi nilang doon sila naka-connect kay Pedro dahil yun daw ang unang papa sa Roma. Kahit wala naman, diniklara nila, wala tayong magawa dahil sa kanila rin yan mga kapatid, mga kaibigan. Tingnan lang natin kung totoo ba, dahil tulad ng sinabi ko, malaking bagay po ito sa ating pangangaral, at ito po ay sa ating pananampalataya dahil tayo po ay nag-asam-asam talaga na makamtan ng buhay na walang hanggan, bigay ni Christ sa pagbalik niya. Alam nyo ba mga kapatid kung sino ang mga taong tinutukoy niya na balikan niya? Nakasulat po yan sa unang sa sulat ni Apostol Pablo dyan po sa unang Timoteo, ang kabanata ay 6, yung kanya namang verse ay 14. Makita natin dyan, may paalaala si Pablo na tayo po ay manugod nating ingatan yung kautusan dahil yan ang babalikan ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit dyan lang, makita natin kung sino ang may koneksyon. So yung mga taong nagsalita na may koneksyon, may apostolic succession, makita naman natin dyan sa unang sulat ni Apostol Juan, unang Juan, ang kabanata ay 2 at ang verse naman niya ay verse 4.
Makita natin kung sino yung nagsasalita or nagsasabi na nakilala niya ang Diyos. Subalit hindi naman tumutupad sa kautusan, yung mga taong yan ay mga huwad at mga sinungaling. So makita natin, connection talaga ang mga RCC. Pag sinabi ng Diyos na 6 na araw ay gagawa at sa pangpito ay magsamba tayo, kautusan yan, mga kapatid. Paano sila makonek? Saan sila nakonek? Diyan sila nakonek kay Pedro, sabi nila. Anong nakonekta nila? Yung pagka masunori ni Pedro o yung kanyang pagkaswail kay Kristo. Sabi ni Kristo, umalis ka dahil ang iniisip mo ay mga bagay-bagay na narito sa lupa. Dahil sabi kasi ni Kristo na ako Pedro ay mamamatay 3 araw at ako ay mabuhay maguli. Sabi niya, hindi yan mangyayari sa iyo. Huwag yang mangyayari sa iyo. Kaya sinabi ni Kristo, umalis ka, Satanas. Yung mga isip pala niya na hindi tutuparin yung mga sinabi ng ating Panginoon, yan ay prinsipyo pala ng Diablo. Kaya paano nila i-claim, tulad ni Gitgano, sabi niya, kung sinong mga pastor magpapatunay na sila may apostolic succession, sasama na ako sa inyo. Paano ba sasama? Bakit siya sasama? Yan ay isang salita na nagpakita na sila talaga ay sinungaling. Kahit anong sabihin nila na sila po ay may apostolic succession, mga kapatid, mga kaibigan, hindi talaga papasa sa Bible. Yan ang mga apostolis. Sabi sa mga gawa, Kabanata 5, ang talata ay 29. Sabi ng mga apostolis, unahin naming sagutin ang Diyos kaysa mga tao. Pero sila, nag-claim kay Pedro, yung claim nila, hindi naman ma-prove. Bakit? Ang mga apostolis kasi, tumutupad ng kautusan. Pero yung mga RCC nag-claim, ano bang kautusang tinutupad nila? Tinutupad ba nila ang araw ng Sabat? Pangilin ang Sabat, pang 7 araw. Bakit naging linggo? Kaya sabi nila, RCC, sabi ko rin, church. Bakit? Si Constantine kasi yung nagpasimuno ng magsamba ng Sunday. Yung kinuha yun, sun, araw, di, araw. Kaya nagsamba ng araw. Makita natin yan, mga kapatid, sa sinulat ni Ezekiel, ang kabanata ay 8 at ang talata ay 16. Yan talaga sinabi, may mga tao nagsamba ng araw. Basahin nyo, kahit sa Bisaya, makita nyo yan. May mga taong ginawang sample dyan, mga kapatid, mga kaibigan, sumasamba sa araw. Araw talaga, paglabas ng araw. Kaya sabi ni Pablo sa Romans, ang kabanata 1 at ang talata ay 25, kanilang sinamba yung ginawa at hindi na ang gumagawa.